Alright! So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, babangpalang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa nagbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalo-lalo na doon galing po sa mga fentanyl ng mga vlogger mga kababayan. Yes, dapat sila sasagutin. Bakit? Kasi baka ayan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos administration. Sa katagalan mga kababayan, akala mga paninira ang magkatotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama nyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube. Pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa taga-bigbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Tuesday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check more natin kung sino yung mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa listahan, ang nanguna po, si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 70 na mga comments. Nandiyan na po ang name na user. Meron siyang 32 na mga comments. Jillian Cason. Meron siyang 31 na mga comments. Lerma Sondita. Meron siyang 34 na mga comments. And Benjamin Maypay. Meron siyang 33 lahat na mga comments. Again, kasama po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. And also, thank you so much sa ating mga viewers na lagi pong nagla-like, lagi rin pong nagsishares ng ating mga videos. Thank you so much. And also mga kababayan ko, well acknowledge po natin ang ating po mga channel members. Nandyan sila si Maricres, Barbara Butler, Katita Darl, Cosmo Defender, Susan Torres, Eva Ponsalan, Edmond Casillejo, Lia Ann, Gold Digger, Samuel Membrado, and Bia Bibar. I-greet rin po natin mga kababayan, siyempre ating po mga suki, yung lagi pong naunguna sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Flaviana Avila, Len Gonzalez, Nonoy Floren Hills, Brian Baltasar, Len Delim, Noni Betty, Amy Mapalad, Maria Cristina If Manimbao, nandyan po si Rose Guevara, Mary Jane Tan, Aida Sinsuat, Tem Bien, shoutout daw kay Tem Bien and Sheila Bien na nandyan sa Alaska, USA. Hi to Romana Manuel and hi to Susie Arrazas. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, of course, I'm hoping po na sana magandang ating gising ngayong umaga at meron pong very energetic po na aura katulad po kay Sir Ivan. Okay? At syempre, as usual, doon po sa ating mga kababayan po na kagigising pa lang at wala pang energy. Don't worry, si Sir Ivan po ang bahala sa inyo kasi marami po tayong mga baon po ng mga balita, napakainit ng balita at syempre madidibang po tayo ng mga katarataduhang mga paninira po ng kabilang kampo mga kababayan. Okay, so painitin ko po kaagad ang inyong mga umaga. Anyways mga kababayan ko, alam niyo po ang dami pong nagulat ngayon. Kahapon nga pala, nagulantang sila sa lahat kasi nga siyempre acquitted po itong si Laila de Lima mga kababayan. Di ba talagang iyakan po yung mga kabilang kampo. Iyakan talaga eh. At saka inaakusahan pa nila yung judge na nag-decide mga kababayan, yung naghatol dito po sa kaso po ni Laila de Lima na kung saan siya po acquitted po dito po sa last niya at saka yung kanyang pangatlo po na kaso, yung tungkol po dito sa drug trade mga kababayan. 'Di ba doon po sa Bilibid Prison. So siya po to sa ngayon si Laila mga malaya na po sa kanyang mga kaso. So nakita ko po mga kababayan ko doon po sa sa interview isa rin po sa interview po ni Laila de Lima, hindi doon sa GMA, wala doon sa ABS-CBN, kundi yung mga row nila na mga interview galing po sa mga pink clown mga kababayan or sa mga dilawan. So siyempre expected ho natin
ito pong si Laila de Lima, kasi nga 'di ba sinabi po ni Trillanes mga kababayan na sila dito po ay may plano talagang reresbakan po itong si Digong. Pero as far as I know mga kababayan, doon meron kasing mga nag-comment doon na mga advisors po ni Laila de Lima na siguro sabi nila hindi pa daw ngayon kasi maghanap pa sila ng mga ebidensya mga kababayan pang resback dito kay Digong. Ngayon, nagpunta ako dun sa Twitter mga kababayan. Kasi nga, siyempre, napakainit ngayon ang usapin po tungkol kay Laila de Lima at saka talagang takot ngayon yung mga DDS. Kasi alam ho natin po, yung mga ginawa noon ng mga DDS dito po kay Laila de Lima mga kababayan. Diba? Marami pong mga vlogger noon na talagang umatake dito kay Laila de Lima. Talagang siya po ay pinahiya mga kababayan. At saka ang dami pa nga mga memes. Diba? Ang daming memes noon at saka doon rin po sa kanyang partner daw noon mga kababayan, ng kanyang driver na ginawan dito ng memes na mga DDS. As in marami mga kababayan. And I've heard talaga dito po sa mga kaibigan natin po na mga ibang DDS po ng mga vlogger mga kababayan, sabi nila, mga iba dito na mga influencers po dyan sa Facebook, dyan po sa Twitter, sa YouTube, sila dito ay busy mga kababayan, pinagdidelete na nila ang kanilang mga post yung tungkol po kay Laila de Lima. Pero hindi po lahat ang nakapag-delete mga kababayan. Kasi nga, alam niyo po, may plano kasi si Laila de Lima na meron daw kakasuhan. Pero hindi ito direct pong sinabi po ni Laila mga kababayan. Alam ho natin, sikreto ho yan. Pero meron kasi naatinan po na isang meeting mga kababayan doon sa Twitter. 'Di ba? Lagi kong tinatambayan. Hindi yung usual ko na tinatambayan mga kababayan kasi nga actually 4 po na mga rooms tinatambayan ko 'yan mga kababayan. For example, ako magtatrabaho ko doon sa warehouse. Tsaka para po meron na po akong idea mga kababayan sa kabilang kampo, sa mga Pinklawan, sa mga DDS o sa anumang kulay sila. Meron kasi sila mga sarili pong rooms na mag-usap-usap doon. Parang hindi siya video call mga kababayan, kundi isa siyang rooms na kung saan pwede kang magsalita doon kung gusto nyo po. At saka siyempre mag-request ka lang po kung gusto kang magsalita. At pwede ka doon magtambay, makinig ka lang sa kanilang mga conversations. Ngayon, may nakasama doon. Actually, ang nandun po sa room mga kababayan, 13 lahat, included me. Included me. So, bila ko nung sumulpot doon kasi nga nagmasid-masid si Sir Ivan, naghanap ako ng informations kung ano ang plano, posibleng plano po ng kabilang kampo, yung mga dilawan. Nandun po sa grupo mga kababayan, sa rooms na yon, nag-usap-usap sila, 13 lahat, included po ni Sir Ivan. Meron akong nakita doon na mga DDS, siguro mga 8 yata lahat yon. 8 lahat po ng mga DDS. At saka, not DDS, sorry. Isa pong mga dilawan. And 8 lahat na dilawan. Meron pong mga Marcos doon na 2. At saka siguro DDS ito yung isa, I'm not sure mga kababayan. Siguro DDS yung 2 or I'm not sure, hindi ko lang alam. Pero kasi hindi silang salita, kundi nakinig lang mga kababayan. But I am sure, 8 doon ang mga dilawan. Included yung isang kakilala talaga at malapit po dito kay de Lima mga kababayan, kay Laila de Lima. Siguro isa siyang influencers, isa siya dito sikat po na kilala po ng mga vlogger doon sa kabilang kampo na nabibigay po dito ng mga informations, idea dito po kay Laila de Lima. Ngayon, anong balita si Ivan? Nabanggit nila ito pong si Banat Bay. Nabanggit nila ito pong si Muka Uson. At nabanggit po nila ito pong si Thinking Pinoy mga kababayan, yung si RJ Neto, di ba si TP? Nabanggit nila, bakit? Kasi plano daw itong kakasuhan sila mga kababayan. So ano ba ang grounds? Di ba alam ho natin po yung ginawa po ni TP noon mga kababayan? Kasi nga itong picture na to, nakita ko kasi doon na pinagdiskushan nila. Isa to sa topic na mga kababayan. So dahil kong screenshot, kung nakita ko na to sa post ni TP ba. So pinuntahan ko kagad yung original post ni TP at nandun pa rin po mga kababayan. Di ba naalala niyo po yung ipinahiya po, meron siyang kasama, yung silda po ni Laila de Lima mga kababayan. Saka hindi nga siya humangi doon ng sorry. Na instead, siya daw ay pinapahingi dito ng sorry ni Trillanes. Naalala ba natin yan? During po sa Senate hearing mga kababayan. Di ba pinapahingi dito ng sorry si TP ni Trillanes. Pero nag-insist po si TP, ayaw niyang humingi po ng sorry mga kababayan kasi sabi niya, deserve daw ni Laila de Lima ang makulong. Aside from that, dito rin po si Muka Uson kasi nakita ko sa pictures mga kababayan, yung meron pong picture, yung I think that is during yata sa concert nila or nandun pa si PR din na time yung mga kababayan, na meron silang ipiniprinta dito na mukha po nila de Lima na nakakulong doon po sa concert nila mga kababayan. At diba, that time, ipinahiya talaga nila si Laila de Lima.
So meron dito silang ground na nakita na ito daw ay defamation mga kabayan. Ayon ho yan sa malapit po na vlogger doon po kay Dilima kasi napag-usapan nila mga kabayan. So I assume dito na ito rin pong sigurong si Banat Bay isa na po sa kakasuhan kasi nabanggit nila. Pero kay Banat Bay mga kabayan, naghahanap pa sila dito ng mga post po ni Banat Bay na pwedeng gagamitin dito at pwedeng ikakaso dito kay Banat Bay. I am very sure si Banat Bay ngayon, napaka-busy mga kabayan. Nag-check siya dito sa kanyang mga post noon at baka ngayon busy siya sa pagtatanggal po ng kanyang mga post ng mga kabayan. Di ba mayroon pang kaso si Banat Bay? Meron siyang kaso ngayon di ba? Ang kanyang kaso dito kay Trillanes kasi nga libel po na case mga kabayan. Cyber libel at saka yung libel case. Dalawa ho yun. So merong kaso na nag-existing ito pong si Banat Bay. Ngayon, meron pong planong magkakaso itong si Dilima dito rin po kay Banat Bay mga kabayan. Nako po. Paano na yan? Ang dami. Pero ngayon, siyempre naghanap pa sila dito ng mga videos, naghanap pa sila dito ng mga pictures na post po na pwedeng gamitin against sa kanila makabayan. Pero dito po kay Mocha, meron talaga sila nakita. Ito po ay post noon ng Mocha na siguro hanggang ngayon hindi pa ito na-delete makabayan. Ngayon, ang kay Tipe rin po na hanggang ngayon hindi rin po na-delete makabayan. So, kumpirmado itong dalawa, pero si Banat Bay siguro i-follow up makabayan kapag meron silang makita dito ng mga ebidensyang gagamitin po kay Banat Bay. Paano na yan? Ngayon, nag-away-away pa nga sila makabayan. Alam ba natin na yung mga DDS ng mga vlogger nag-away-away ngayon? Yung sila si BMR, sila si Bisdak, sila si ngayon, pati nga si Badong makabayan nakisali na rin. Kasi nga itong issue na to tungkol kasi doon sa pagpunta nila at plano po pumunta doon sa rally po sa Hong Kong makabayan. Di ba hindi po natuloy? Hindi kasi natuloy kasi nga 'di ba sinabi ko na sa inyo si Banat Bay kasi hindi siya makasama kasi nga meron siyang kaso makabayan. So hindi siya pwedeng lalabas po ng bansa kasi meron pong existing po na kaso itong si Banat Bay. Ngayon si Banat Bay makabayan, abay nang lait siya ng kanyang mga kasamaan po ng mga vlogger kasi nga siguro lang ha, pinaparinggan siguro ng kanyang mga kasamahan po ng mga vlogger itong si Banat Bay kasi parang lumaki dito ang ulo makabayan. Di ba nag-acting head ngayon si Banat Bay dito po sa kanilang grupo sa Banateros, sa grupo po ng ibang mga DDS. Di ba si Banat Bay ngayon ang acting head? And saka I heard also from our reliable sources na si Banat Bay ngayon ang naghahawak po ng kanilang budget para po sila makapunta doon sa mga iba't ibang mga rally makabayan kasi mga sponsored kasi sila. Nag-away-away na ngayon. Mamaya ipapakita natin po yung video kung ano po ang kanilang pinag-awayan makabayan. And also pag-usapan rin po natin. Kasi nga sinabi nila ang Davao daw ang second safest city daw sa buong Pilipinas makabayan. Ang Davao daw ang second safest city sa whole Asia, not just Philippines, that whole Asia makabayan. Second safest city. Tapos ngayon narinig natin makabayan na meron pong ang manager po ng Lucky South 69 nandun sa Purak Pampanga makabayan. Yung sa Pogo, 'di ba ang manager po doon sumibat makabayan sa Davao. Kaya nga tinawag nila na safest city ang Davao, second safest city kasi yung mga fugitive doon po nagtatago makabayan. Pero ito po'y nasa kote. Isa yan sa ating pag-uusapan natin mamaya makabayan kasi meron po kung nakita po ng mga ebidensyang pwede natin pong i-connect sa mga issue na yan. At syempre, marami pang iba. Alam po si Sir Ivan, marami itong binibutato ng mga pasabog, ebeta na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before tayo magpapatuloy mga kabayan, syempre, kukumustahan ko muna kayo at saka i-shoutout natin ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na sana nasa maayos tayo na kalagayan. Nandiyan po kasama natin ang mga pinalangga ng mga Marcos Loyalist. At syempre, kasama rin po natin ang mga DDS na mga matitino. Nandiyan po kasama rin po natin ang mga Pinklawan or yung mga Dilawan. And syempre, i-welcome rin po natin ating po mga new subscribers, mga bagong pasok dito sa ating channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay.
So, siya nga pala, meron po nag-message sa ating makabayan. Nakalimutan ko lang, I think si Mercy yata yun ang name makabayan. Sabi niya, gusto kasi niya na mag-vlog ako araw-araw makabayan si Sir Ivan. Kasi hindi daw nakakatulog ang kanyang anak kapag hindi daw marinig or parang pakikinggan ang ating pong vlog makabayan. Parang ginawang pantulog ng kanyang anak. Nakatulog daw ang kanyang anak makabayan at hindi daw nakatulog ang kanyang anak kapag hindi daw ipi-play ang ating vlog. Okay? So, pantulog pala si Sir Ivan. Pantulog si Sir Ivan makabayan. Ang gusto ko nga dito, yung gigisingin mo kayo, gusto ko painitin ko agad ang inyong mga araw at saka siyempre panggising po ang son Sir Ivan. Pero unusual, narinig ko na pantulog pala ng kanyang anak. So I'm happy talaga, no? Talagang it's an honor. Talagang happy ako na narinig ko ng ganyan na marami po, meron rin po palang naka-appreciate po ng ating vlog na kahit bata pa makabayan, yung mga paslit-paslit pa lang. So I'm happy talaga. Okay? So maraming salamat po again sa ating po mga kababayan po ng mga OFW na walang sawa po at mainit pa rin po ang kanilang suporta hanggang ngayon dito po sa ating munting programa. At syempre, sa ating mga kababayan po na nandyan sa Luzon, Visayas at Mindanao, take care always at saka stay happy. Okay? So mga kababayan ko, before tayo mag-start po doon sa mga mainit na mga issue at saka mandidibang po tayo ng mga katarataduhan po ng kabilang kampo, ipakita ko muna sa inyo yung good news po ng ating gobyerno at syempre balita rin po galing kay PBBM. For more details, let's watch this. Pursigido ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na buhayin ng Ilog Pasig. Katunayan, isa na namang bahagi nito na isinailalim sa rehabilitation ang binuksan na sa publiko. Nagbabalik si Alan Francisco. Enero ng taong ito nang pasinayaan ang Phases 1A at 1B ng Pasig River Urban Development Project Showcase Area sa Maynila. Ito yung 250-meter commercial walkway na nagkokonekta sa MacArthur Bridge at Jones Bridge. Kahapon, ang Phase 1C naman ng Pasig River Urban Development Project ang pinsinayaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kasama ng Pangulo, si First Lady Liza Marcos, House Speaker Martin Romualdez at iba pang opisyal. Bahagi ito ng commitment o pangako ni Pangulong Marcos na mapanumbalik ang dating ganda ng Pasig River. After decades of neglect, let us witness the revitalization of our beloved Pasig River. Ang Phase 1C ay nakapokus sa pedestrian-friendly infrastructure, commercial zones at green spaces. Inaasahang magpapalago na ekonomiya ang proyekto sa kahabaan ng riverbanks at ng turismo sa pamagitan ng mga food and retail stalls, walkways, bike lanes at boardwalk. The structures within the project are also targeted to use renewable energy and promote other ecological practices that are aligned with our environmental protection and conservation strategies. Ang rehabilitasyon sa Pasig River ay bahagi ng pagsusulong ng gobyerno sa sustainable development. A river that will look and feel like the famous waterways across the world, and that we see the Seine in Paris, the Thames in London, the Chao Phraya in Bangkok. But Pasig River, unlike any other, it has its own stories, its own lessons, and its heritage to tell. It reflects the unyielding resolve of the bayanihan spirit of the Filipino. Naniniwala si Pangulong Marcos na sumasalamin ang proyektong ito sa pagsisikap ng pamahalaan tungo sa isang magandang bukas. Rest assured that apart from our enthusiasm and optimism, the First Lady and I will provide all our support and commitment to the completion of this project, and hopefully, in 3 years' time, that will be our goal. Nanawagan ng Pangulo sa mga tagapagpatupad ng proyekto na tiyakin ang pagtatapos nito sa targeted time frame. Kasabay nito, ang panawagan niya sa taong bayan na panatilihin ang kalinisan, kagandahan at seguridad sa Ilog Pasig. This is an exciting time for us all as we bring back the glory of our nation little by little. Let us rally behind this advocacy and contribute in our own way to save the Pasig River, supporting and participating in the efforts, government and its partners to help maintain its cleanliness, and that will go a long way. Nais din ng punong ehekutibo na ang waterway ay mapabilang sa mga sikat na lugar sa bansa upang makapag-relax at maging recreation place. Nagpasalamat siya sa Department of Human Settlements and Urban Development, sa Pasig River Urban Development at sa Manila LGU. Ang Pasig River Urban Development Project ay naipatupad sa tulong ng Executive Order No. 35 na nag-uutos sa pangasiwaan at tiyakin ang rehabilitasyon ng Pasig River at mga kalapit na water systems.
Kasama na rin ang relokasyon ng mga informal settler families na nakatira sa riverbanks. Tiniyak ng Kamara ang murang presyo ng bigas kasunod ng pahayag ng ilang rice traders na mararamdaman na ang mas mababang presyo nito. Yan ang ulat ni Melales Mora. Kumpiyansa ang liderato ng Kamara na mararamdaman na ng taong bayan sa darating na Hulyo ang mas murang presyo ng bigas sa merkado. Sa naging pulong ni House Speaker Martin Romualdez kasama ang iba pang mambabatas sa ilang rice stakeholders, nangako ang traders group na PIRSIM of Philippine Rice Industry Stakeholders Movement na sa susunod na buwan nasa 42 pesos hanggang 49 pesos per kilo na lang ang magiging presyo ng bigas, 9 pisong mas mababa kumpara sa presyo ngayon. Para sa well-milled rice at premium rice na kabilang sa mga mabentang bigas sa pamilihan, narito ang inaasahang magiging presyo ng grupo. Yan ay alunsunod na rin sa inilabas ng Malacanang na Executive Order No. 62 na nagbababa sa taripa sa imported na bigas sa bansa para maibaba rin ang presyo nito sa merkado. Ang mga kongresista nagpasalamat sa pangakong ito ng rice traders kasabay ng pagtitiyak na hindi naman kontra magsasaka ang EO62 lalo pat patuloy namang isinusulong ng pamahalaan ang kanilang kapakanan. Yung farmers talaga, top priority din natin yan po. Kaya tuloy-tuloy pa rin yung support natin sa kanila. The baseline is 22 billion but there are other added forms of support and subsidies para sa farmers group. For 2024, garantisado po yung suporta ng RCEP sa ating po mga farmers. And again, tayo po ay nasa gitna ng pag-amyenda ng RTL. And for 2025, assuming po na 15 billion ang kakailanganin po natin to finance the RCEP fund for next year. Currently, we are at 22 billion as stated by the Bureau of Customs. At paalala po, June pa lang ho ngayon. So ibig sabihin, bagaman may tarifa pa rin po, so may 15% tariff. So ibig sabihin, tataas pa yung collection for this year. So hindi po mapapabayaan ng ating mga farmers. Bukod dito, ibinahagi rin ng Kamara ang mga hakbang ng pamahalaan para sa ibayong pagpapabuti ng sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng whole of government approach. Nakalatag na nila ang pondo para rito. We have this program of convergence, no? With the DA, with the NIA, with the DPWH, we will align our funding allocations for flood control programs with irrigation. Wala pong kailangan ipagkabahala ang ating mga farmers na ito po yung mga ayuda sa heavy equipment, sa PhilMec, para sa mga rice mill, and sa mga traktora. Lahat po yan fully secured for next year, 2025. Sa mga susunod na buwan, umaasa si Speaker Romualdez na ibayo pang mapapababa ang presyo ng bigas sa merkado, gayon din ang iba pang bilihin sa bansa sa tulong ng mga hakbang ng pamahalaan. Okay, so kung nagustuhan niyo po ang ating Good News Makaabayan, please i-like naman po ang ating video. At saka doon rin po sa ating mga viewers na hindi pa nakapag-subscribe, libre naman po ang subscribe Makaabayan. Okay? So ito yung maganda no, kasi nga ayon po sa balita, ayon po kay Speaker Martin Romualdez na aasahan natin po by next month, bababa na po ang presyo ng bigas dyan po sa ating mga market. Kasi nga nakasundo na dito ang gobyerno at saka yung PRISM na grupo Makaabayan, yung mga negosyante na bababaan na nila ang presyo ng bigas dyan po sa market. Dyan po lalong magkaka-stress po yung kabilang kampo Makaabayan. Kapag gaganda na po at saka unti-unti na ritong unlad po ang Pilipinas at lalong-lalo na kapag unti-unti na ritong bababa na po ang presyo ng mga bilihin natin dyan sa Pilipinas, magkaka-stress po yung kabilang kampo na they claim themselves ang panibago daang oposisyon Makaabayan. Hindi naman sila legit po na oposisyon kasi sila po ito'y self-proclaim lang po na oposisyon pero sila po ay galit Makaabayan. Diba? Galit na po sila. Ang kanyang tirada, ang mga tirada nila, hindi po yan constructive criticism, kundi puot at galit Makaabayan. Puro lang paninira, below the belt ba? So good news talaga yan. At least nakita natin mo at talagang nakikita po natin nagtatrabaho po si PBBM, nakita po natin nagtatrabaho po si SMR at siya ang ating pong Marcos, ang ating pong government, ang Marcos Administration. So palapakan naman natin Makaabayan. Okay? So anyways, forward po tayo dito po sa issue po ni Laila de Lima. Kasi nga para po maikunik-kunik natin po Makaabayan yung mga kabilang kampo kasi nga syempre grabe po yung kanilang paninira
kay Laila de Lima during pa siya po nakakulong, mga kababayan. Isipin niyo po, 7 years nakakulong si Laila de Lima. Nakakulong yung tao na isang inosente, mga kababayan, 'di ba? Na prove dito sa kaso po ni Laila de Lima kasi nga siyempre last na po niya kahapon, yun na po ang decision po ng korte natin na siya po ay acquit. Siya na po ay malaya na, mga kababayan. So naisip natin, talagang sinira pala ni Digong ng panahon na yon ang justice system natin, mga kababayan, dyan po sa Pilipinas. Napatunayan natin po dito po sa kaso po ni Laila de Lima. Ulitin ko lang po, isa po dito sa plano po ng kampo, ayaw ko lang po sigurong banggitin na directly kay Laila de Lima, mga kababayan. Siguro sa kampo po ni Laila de Lima, plano nilang kakasuhan po sila si Banat Bay at saka ito rin pong si Muka Oson, included po ito pong itong si Thinking Pinoy. Kasi nga sa mga ebidensya natin ipinapakita dito na ito talaga po ay mga libelous mapasok kasi ito sa defamation, mga kababayan. So pwede silang makakasuhan dito. Ngayon, ito pong gunggong po, ito pong si Hitad, mga kababayan, inaakusahan naman niya dito, even though gumamit siya ng question mark, pero klarong-klaro talaga, gusto niyang ipaabot po sa kanyang mga viewers na si Efelisa daw ang dahilan kung bakit daw nakalaya itong si Laila de Lima, mga kababayan. Inakusahan na naman po ni Hitad si Efelisa na siya dito yung pakana kung bakit nakalaya ito pong si Laila de Lima, which is hindi talaga niya natindihan, mga kababayan. Alam niyo, makita natin dito na gunggong itong si Hitad. Talagang may pakatanga, mga kababayan, na hiwalay naman po sa sanga ng gobyerno natin ang judicial at saka yung executive, mga kababayan, kasi nga 'di ba makahiwalay ho yan. So hindi po yan kaya na ma-influensyahan po ni Felisa yung korte natin, mga kababayan, kasi nga nakahiwalay ho yan sa gobyerno natin, sa sangay ng gobyerno natin, nakahiwalay ho yan. So hindi po kaya ni Felisa po na ma-influensyahan yung korte natin. Talagang siguro nakita dito na napakahina po yung ebidensya po dito against kay Laila de Lima, mga kababayan, kaya nakapag-decide po ang korte natin na siya po i-acquit dito. Dahil po inumpisahan yan ni Hitad, mga kababayan, idinawit niya itong si Felisa. Isasampal ko sa kanya ang video po ni Attorney Claire kasi ma-explain niya dito at saka matapik rin po niya dito, ma-include sa kanya mga statement dito tungkol po kay Felisa at saka at the same time, malalaman natin dito kung bakit po na-acquit itong si Laila de Lima at saka paano po natin masabi na sinira po yung justice system po ni Digong sa kanyang panahon. For more details, let's watch this. Ang pagka po nag-grant ang demurrer to evidence, ibig sabihin, Decision na yun kagad. decision siya ng acquittal. Acquittal na siya. Oo. So, kung papansinin niyo, mga kayubi, never nyo nang nadinig si Senator Laila de Lima na umupo, na nagsalita. Kasi ang kanyang abogado na lang ang... naggawa na lang sila ng demurrer to evidence Oo. kasi nga kulang yung ebidensya Oo. na ipasa ng prosecution. So, si Senator Laila de Lima, sa lahat ng cases niya, Oo. hindi nyo na siya nadinig na nag-testify. Diba? Lahat kasi, ginawa nila is, unang mga cases din nila, demurrer to evidence, nag-grant din. Oo. Okay. Well, sabi mo nga, partner, nag-file sila ng demurrer to evidence. Okay, demurrer to evidence because nakita nga nila na kulang yung mga ebidensya. Yes, hindi sapat Oo. para siya ay para hindi makonsider na yung evidence is strong. Oo. Saan ito hinugod? Saan ito nakuha ng From the testimony ng ng witnesses. Oo. So, ibig sabihin yung nag-witness, Oo. di ba? O ilan ba nag-recant? Oo. Di ba? Hindi natin nasabaybayan kung ilang witnesses eh. Oo. Kung ibang witnesses dito, mas mahina pa pag kinocross. Kasi mga kayubig nito yan. Oo. Napapahina mo ang isang witness ng prosecution during the cross. Oo. Pag sa cross-examination pa lang, nadidebunk mo yung sinasabi niya. Oo. Humihina yun. Diba? At yun na lahat naka-record Oo. sa transcript. So kung ito lahat na debunk, Oo. may nag-recant pa, hihina talaga yung ebidensya laban doon sa Oo. accused. Kasi itong huling kaso niya, 'di ba? Oh. May kinalaman sa conspiracy, 'di ba, to commit yung nangyayaring drug trading sa loob ng Bilibid. Oo. May kinalaman ba rito, partner? Yung dismissal ng first and second case niya. I don't think so. Yung Iba kasi yun. Iba 'yon.
Hindi, Oo, kumbaga si kasi, Judge, gusto nating linawin ito sa ating mga kababayan kasi sabi mo nga, yung pagpa-file ng demurrer of evidence kasi nakita ng kanyang abogado na naku, walang sapat na ebidensya. Okay? Mahina. Okay, yung mga ebidensya ng Prosecution. Prosecution. Oo. Kaya talagang panatag sila na ma-acquit rito si former senator. Yung pag-retract ng nagbigay dati ng testimonya tanong natin, against De Lima. Ang tanong ko gito. Oo. Dito ba sa third case, may nag-retract ba dito? Oo. May nag-retract ba dito? O doon lang sa mga naunang case? Oo. Doon ata sa mga nanguna. Okay, so Oo. kung may nag-retract sa mga naunang kaso, hindi siya mate-take cognizance dito sa third case. Oo. Kung ano man yung niretract ng mga witnesses sa dati, hindi siya pasok dito sa third case. Oo. So, ibig sabihin, kung wala nag-retract dito, at lahat ng witnesses ay nagsalita, mangyayari niyan, base lang doon sa testimony nung mga umupo. Saka partner kasi ganito. Syempre naman, may mamumuliti ka na naman dito, di ba? Anong sabi? Sabi, parang may kagagawan daw si FL sa pagkakadismiss ng kaso. No? Pero mga kayubi kasi kahit anong gawin nating pag-aanalisa, 13 witnesses ang nag-retract. Oo. Kung totoo na may kinalaman si FL, bakit hindi sampahan ng kaso nila Aguirre? Diba? Kung sino man yung mga nag-push ng kaso. Sampahan ng kaso yung 13 witnesses na nag-retract. Kung may sapat sila di ebidensya. The problem is, baka pag sinampahan nila ito ng kaso, mas maraming ikanta. Delikado yun. Diba? Nung pa ito nag-retract, sabi mo 2023. Yeah. O di dapat nung panagsampa si Oo. si Aguirre. Siya pa tinuro. O ba't hindi yata siya nagsampa? Yun lang naman yun. Diba kung ikaw sinungaling ka, di sampahan kita ng perjury. O, ito yung mga dokumento ko, ito talaga nangyari. O, prove mo yun. Ang problema, may nag-retract, because itong taong nag-retract na to, humina yung case, kasi walang separate na ebidensya, partner, to prove the guilt of Senator Leila de Lima. Kasi kahit mag-retract to, halimbawa, ako, witness, ay tinakot ako ni Aguirre. Pero maliban sa sinabi ko, maliban sa statement ko, partner, meron kayong solidong ebidensya, konkretong dokumento to prove Leila de Lima's guilt. Kahit nag-retract yan, hindi yan, babaliwalain yan. Ang problema kasi, kung talagang wala, ang nangyari kasi dito, kung makapapansin nyo, yung mga ebidensya dito, puro bibig. Puro intriga. Diba? Wala silang nakuhang partner mismong mga droga nanggaling kay mismo kay Senator De Lima na inabo doon sa mga sinasabing tao. Bank statement ba? Makikita ba? Na ganun lumaki, saan galing? Kasi ito meron akong kwento ko lang. Pag kasi minsan, matitrace mo, ito pag nakakuha ka ebidensya, may matitrace ka, kunyari, cheque binayad. Di ba wala cheque binayad? Matitrace mo kung saan pupuntang bank account yun. Kaya makikita mo, ito, drug dealing to. Kasi itong isa na huli, tapos nag-deposit kay A. So yung paper trail, makikita mo. Dito parang wala naman. Puro sinasabi lang, dinala yung bag doon, dinala yung... Napakadali magbintang, partner. And come to think of it, mga kayubi meron kasing... Ayoko naman gamitin dito. Pero at that time, panahon na ito ni Pangulong Duterte, na Pangulo na siya. Sinabi nga niya, di ba, gumagawa siya ng intriga. Especially during fiscal siya. Gumagawa sila ng intriga, kahit ito walang kaso to, para ma-prove nila isang case na to, gumagawa sila ng intriga. Di ba? So it means, sanay. Sanay silang gumawa ng intriga. It happened. Leila de Lima, alam niyo kung bakit feeling ko, kung bakit sinama itong sila, si ano pangalan nun, partner? Yung naging kapartner niya? Si Dayan? Dayan. Saka si Jonel? Oo. Dating driver niya. You know what? Feel ko lang, to embarrass her. Sa personal niyang buhay. Yun ang nakikita ko. Kasi, pag binanggit mo yung Jonel, binanggit mo yung Dayan, mabubulgar kung ano man yung personal na relationship niya. And yun yung nakita ko kung bakit ito sinama. Diba?
Sa akin lang mga kayubi. Oh. Diba? O so ano ngayon sabi nga ni Senator Leila de Lima, si Duterte daw. Siyempre, may mga iba pang kasama yata, di ba, partner? Silang kayo ang dapat na managot ngayon. Di ba? Kayo ang dapat managot. So, hindi natin alam kung anong kanyang magiging aksyon. Di ba? But so far ngayon, ang happy-happy siya. Pero sabi mo nga kanina, partner, depende. Kung gusto niyang balikan. Depende. Okay. Oo. Hindi ito basta-basta mafa-file agad-agad. Kailangan niyang gumawa, kailangan niya rin magkuha ng mga ebidensya. Oo. Kasi tayo, pwede sabihin natin, haka natin talagang ginawan kasi political sila, enemies sila, di ba? So, pero syempre pag nasa court yan, hahanapan ka na ng ebidensya na ito talaga ay gumawa lang ng intriga sa'yo. Oo. Pero binabanggit ng dating senadora, sinasabi pa niya, hindi na siya tatakbo. Hindi na siya tatakbo. Ay, hindi niya sinabing hindi siya tatakbo. May binanggit siya, partner. Sinabi niya lang na di pa niya napag-iisipan. Hindi pa niya napag-isipan. Oo. Said she will continue her fight against injustice. Eto kaya, partner, ang kanyang isa sa mga paraan. Na pwede niyang balikan. Yes, Sa pero tingin mo, partner, kahit naman makipagtulungan ka sa ICC, nakipangulong kay PBBM pa rin. Oo. Ang last say niyan. Oo. Ipoproceed ba ang ICC o hindi? Pero hindi mo maiwasan, partner, sa isip ng tao, bakit ngayon, sa panahon ni Pangulong BBM, napawalang bisa lahat yung partner? Ang alin? Yung kaso ni... Leila? Oo. Okay, itong basa ko ha. Oo. Even before, kailan ba nag-retract? 2020? Nung wala na sa presidente si Si Pangulong Duterte. Okay, kasi why? Nagpalit na ng administrasyon. Bakit ganon? Oo. Sa akin ito ha. Kasi kung ikaw, di ba napikot ka, ito pinag-usapan natin Oo. Pag napikot ka, na nanatili ka sa marriage, ito nasa family code to. Pero pwede kang umalis. Masasabi mong pikot ka pag nawala na yung fear mo. Yung taong kinatatakutan mo, nawala na. Oo. So kung ikaw, by analogy, partner, wala na sa posisyon Oo. Wala nang impluensya. Wala na Parang impluensya. ganun. Oo. Di ba? Saka, di ba umiyak si Ragos? Oo. Di ba? Kasi sa akin, tingin ko, ang hirap kasing dalhin sa konsensya. Oo. Yung taong pinakulong mo, wala palang kasalanan. At yung kwento mo, gawa-gawa lang. Oo. Ang hirap nun. Mahirap sa dibdib yun. Buti sinimulan niya. Yung tapang niya, na i-reveal kung sino yung nag-utos sa kanya, partner. Di ba parang natakot din siya sa buhay niya kahit paano Pero parang ang sabi niya mga kayubi, mahirap dalhin to. Lalo na kung mamatay siya, na yung truth, hindi niya mailabas. Di ba? Kaya sa tapang niya na yon, partner, may mga sumunod. Kasi, kung talaga naman di ba? Napakahaba naman talaga ng sungay mo. Oo. Kung talaga namang walang kasalanan tong babaeng to. Ang nangyari lang is kinokontra ka, tapos pakukulong mo, gagawin mo ng kwento, ipapahiya mo yung pagkababae niya. Ang sama na talaga ng ugali mo, partner. Pero, well, eto partner bilang isang abogada, magaling. Partner. Gusto ko lang kunin yung personal na mo, partner, no? Opinion mo sa justice system ng ating bansa. Dito sa sitwasyon. Sa panahon ngayon? Oo. Ngayon? Oo. Dito sa case ni Delima, Senator Delima. Ako, mas naging mas nawalan ng obstruction. Oo. Mas nawalan ng Bakit? tinik. Oo. Parang they can decide based sa facts. Hindi dahil may mananakot Oo. or may mag-influence. Yun yung nakikita ko. Okay, ito partner. Tanong ni Overthinker. Kung totoong walang sala si Delima, masasabi po ba na sinira ni FPRRD ang justice system dahil lang sa kaso ni Delima? Ayoko sabihin sinira niya. Oo. Ayoko sabihin sinira niya. Pero siya na kasi yung umamin sa mga salita niya. And at the same time, mga salita ni Pastor Kibuloy. Paano ko sabihin nasira na kahit hindi pa panahon ni Pangulo ni Leila de Lima?
Inamin ito, ulitin ko ulit, inamin ni Pastor Kibuloy na si Duterte ang lulakad kung saan pupunta ng dapat puntahan para maayos yung kaso. Ano ibig sabihin nun? Ha? Ano pa ba ibig sabihin nun? Kung meron ibang ibig sabihin nun na maganda, di okay. Pero the mere fact na naglalakad, anong ibig sabihin nun? Tapos umamin siya. Diba? Na nagpaplanta siya ng ebidensya. Si Pangulong Duterte. Inamin niya. Nagpa-plant siya ng ebidensya. Sa isang interview. Inamin din niya. Nagumagawa siya lang ng intriga para magkaroon ng case. Hindi pa ba yun pambabastos sa justice system natin? Kahit wala pa si Dilima. Nagawa niya na eh. Sanay siya eh. O di noon pa, binabastos siya na yung justice system. Okay, so doon po sa sinabi po ni Atty. Claire Macabayan, di ba sinabi niya na inamin daw ni FPRD na magaling siya mag-implanta ng mga ebidensya. Kasi nga, ito po during po sa kanyang pagiging 10 years, di ba? 10 years siya naging city prosecutor itong si Digong Macabayan. So sa experience niya as a city prosecutor, alam niya paano po mag-implanta po ng mga ebidensya makabayan. So, nireses ko yan. Ang sabi po na ni Claire, so nakita ko makabayan na totoo talaga na si Digong umamin siya na siya po dito ay marunong po mag-implanta po ng ebidensya. Sabi dito sa balita po sa Inquirer.net, Duterte, we planted evidence and the intrigues. So sabi daw sa balita sa baba makabayan, what he said, he had learned during his 10 years as a city prosecutor to bend the law to get the desired outcome. I've learned a lot during my prosecution days. We planted evidence. So ito po ang ating ebidensya na itong si Digong Macabayan, talagang sinungaling, no? Magaling siya magplanta dito ng mga ebidensya. Magaling siya ito gumawa po ng mga intriga. So probably, malaking posibilidad makabayan, yan po ang nangyari dito po kay Laila de Lima na plinantahan niya, ginplantingan niya ng mga ebidensya makabayan. So ito si Digong, nakita natin talagang napaka-kwanggol to makabayan. Napakasinungaling talaga di ba? Ang dami talagang nabudol po dito kay Digong. Okay, so babalikan ko natin ang sinabi po ni Laila de Lima. Ang sabi niya na managot po sila si Duterte, sila si FPRD at marami pang iba makabayan. Hindi na po si Digong, kundi marami. Ang ibig sabihin makabayan, marami pong kakasuhan itong si Laila de Lima. At saka included po yung nabanggit ko ng mga vlogger. Kasi ito po yung nabanggit po doon sa isa sa mga nagmeeting doon po sa Twitter makabayan. Diba? So instead po dito kay Hitad, instead po dito po sa kanya mga kaalyado po ng mga vlogger na akusahan nila si Elisa ang dahilan daw na kung bakit nakalaya itong si Laila de Lima. Dapat na lang, ngayon pa lang, mag-isip na sila kung paano nila sasagutin, kung paano nila riribatan ito pong planong pagkaso ni de Lima dito po sa kanilang kaalyado makabayan. Dapat ang mga DDS, ngayon pa lang mag-isip na sila kung paano nila ito malusutan po ang kaso ni de Lima makabayan. Ikakaso ni de Lima sa kanila. Okay? So dapat ganon. Ngayon, siguro kung makakasuhan ito sila si Muka Oson, sila si Banat Bay, or marami pang iba na mga vlogger kasi hindi naman po isa, marami makabayan, baka doon sila magtatago na naman sa Davao. Bakit Sir Ivan? Pansin ba natin? 'Di ba sila si Kibuloy, nasaan ngayon? 'Di ba nandun po sa Davao nagtatago makabayan. Iba rin po mga fugitive, nandun po sa Davao magtatago. At saka meron rin pong nangyari makabayan the other day, meron kasing nasakote doon sa mismo sa Davao makabayan, yung manager po ng Pogo ng Lucky South 99. Kasi nagpunta doon sa Davao mismo makabayan para po maka-flight directly daw palabas po ng Pilipinas makabayan, pauwi po doon sa China. At saka nalaman rin po natin na balita po how many days ago makabayan na ito pong si Mayor Alice Go, nalaman natin na ilang beses talaga at palagi pong nagpupunta lagi dyan sa Davao City makabayan. So sino ba ang pinuntahan po lagi ni Mayor Alice Go dyan sa Davao? Di ba? Wala namang iba Pati rin po ito rin pong manager po ng Pugo Makabayan na kung saan nadakip po the other day, siguro nagpaalam muna sa kanilang master, sa kanilang amo-amo, sa kanilang poon na before sila aalis po ng Pilipinas, mag-kiss muna doon. Magpaalam muna doon sa kanilang poon Makabayan. Ito po ang ating balita. For more details, let's watch this. Dadalhin na sa Metro Manila para maimbestigahan ang isang tauhan ng Pogo sa Porac na nagtangka umanong lumabas ang bansa mula sa Davao Airport.
Nakatutok si Jonathan Andal. Ito ang passport ng babaeng Chinese na hinarang kahapon sa Davao International Airport na lalabas sana ng bansa. Ang Chinese nakaalerto pala sa Bureau of Immigration dahil manager siya ng Lucky South 99, ang sinalakay na illegal na pogo sa Porac, Pampanga. Lumipad pa raw ito ng Davao para lang makalabas ng Pilipinas. The preferred airports of these Chinese nationals coming in and out of the country are Clark, Palawan, Puerto Princesa, and Davao. For whatever reason, we don't know. Dadalhin siya sa Maynila para imbestigahan ng PAOK o Presidential Anti-Organized Crime Commission. Isa siya sa 12 persons of interest ngayon sa illegal na pogo sa Porac na ipinalerto na sa immigration ng PAOK. Ipinalalagay na rin daw sa Immigration Lookout Bulletin Order si Bamban Tarlac Mayor Alice Go at kanyang mga kapatid, pati na si Dennis Cunanan, ang dating opisyal ng gobyerno na naging independent consultant ng mga kumpanya sa likod ng pogo sa Bamban Tarlac at Porac, Pampanga. Lahat po ng may kinalaman sa kaso ng Bamban ay inapplyan na po ni SOJ, in-instruct na ni SOJ Remulla na maglabas na po ng IBLO, Immigration Bulletin Lookout Order. So sila Mayor, yung mga kapatid niya, Dennis Cunanan, and everybody else. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Go at Cunanan. Kanina nag-inspeksyon si Senator Sherwin Gatchalian sa loob ng illegal na pogo sa Porac. Ito na raw ang pinakamalaki at pinakabrutal na pogo na nakita niya. Itinuro ni Gatchalian si Go na sangkot din daw sa pogo na ito sa Porac at hindi lang sa Bamban. Ang masasagot ko lang yung mga kausap niyang tao, nakita rin dito sa Pogo Hub na ito. So that's the link that we are referring to. Irerekomenda naman ng senador na suspendihin na si Porac Mayor Jaime Capil dahil sa kapabayaan. Merong negligence na nangyari kung ang isang mayor hindi pinapapasok. Dapat magsumbong ka na sa police, mag-report ka na officially, hindi yung tatahimik ka. Dahil kung tumahimik ka, para ka nang kasama dun sa mga krimen na nangyari. Sabi ng abogado ni Capil, sasagutin na lang nila ito sa pagdalo nila sa pagdinig ng Senado sa Miyerkules. Pag-aaralan naman ni Gatchalian kung ipatatawag din sina Atty. Harry Roque at kanyang dating executive assistant matapos makita ang mga dokumento nila sa sinalakay na Porac Pogo Hub. Inihahanda naman na raw ang ihahaing forfeiture case para mapasakamay na ng gobyerno ang abandonado ng illegal na pogo sa Porac. Kapag inaward daw ng korte sa PAOK itong 10 ektaryang compound na ito, irerekomenda daw nila itong maging isang eskwelahan. Naku po, ipapatawag rin pala si Roque Macabayan. Ipapatawag si Roque, padre po ang kanyang executive companion. Yung sino pa ngayon? Si AR Macabayan de la Serna. Ipapatawag rin po doon. Naku po, labing-labing. Roque, bakla ka ba? Ngayon Macabayan ko, may tatanong po ako. Agree ba kayo na naging second safest city daw ang Davao, Macabayan in whole Asia? Kasi meron kong nakita dito, i-confirm ko lang po kasi yan po ang sabi nila. Sabi dito Macabayan, Davao City, second safest in Southeast Asia. Pero tinignan ko po yan sa balita Macabayan dyan sa Google. Hindi ko kasi nakita eh. Hindi ko kasi nakita kung sino pa naglabas niyan ng report na yan or survey rating ba or whatever. Ano bang data ang pinagkukunan na dito para masabi nila na second safest city ang Davao City sa Southeast Asia Macabayan. As in, hindi ko nakita talaga eh. Pero post ito ng mga DDS. So ito ngayon ang kanilang ibinibida Macabayan. Davao City daw, safest city. Kaya nga yung mga fugitive doon po magtakbuhan Macabayan, nagtatago, di ba? Kasi nga safest daw. So ito po si Catastrophe. Sabi niya Macabayan, 1 year na po ako dito sa Davao. Pero wala pa po akong nakikita na dinukutan ng wallet or nagnanakaw sa kalsada. Safe po ang Davao. Yan ang sabi niya Macabayan. Wala na siyang nakita po na dinukutan ng wallet or nananakaw. Baka siguro nagtambay na po siya sa kanyang kwarto Macabayan. Hindi siya lumalabas. Yan po ay fake news. Dito po ipakita ko sa inyo yung mga balita na hindi po safe talaga ang Davao. Diba last April 24 Macabayan, meron pong bumisita doon, bisita po ng Davao, na kung saan sila po dito ay manood na po ng concert, isang model Macabayan, pero pinatay doon mismo sa kanilang hotel. Diba naalala man natin yung balita na yan? Sabi nito, magkasintahang manonood sa Davao City ng concert, natagpo ang patay sa kondo Macabayan. This is last April. So, safe ba? Ngayon, ipakita ko rin po sa inyo, ito pong post po Macabayan ni IC De La Cruz na kung saan nandun na po siya sa Davao. Sabi niya, ako 5 days lang dyan sa Davao. Tapos, nag-brand out.
Sabi ng ali sa karinderya na kinakainan namin, "Nako, may mamamatay na naman." True enough, totoo daw mga kabayan. The next day, may pinatay nga sa labas ng mall malapit sa Marco Polo. Walang dukutan sa Davao pero meron pong nangyaring EJK doon mga kabayan. So ngayon, siyempre dahil po nabasa ho yan ng mga makamarcos, mga pro-admin, sabi dito ni the 11th Fatoy Harvinger, "Sino niloko nyo? Puro krimen dyan ngayon. Tapos makapulisan nyo pa ang involved. Puro nagpapositive sa droga ang mga polis at employee ng City Hall. Saan ang safe dyan? Magkanong bayad?" Sabi dito, pero bilyon na ninanakaw ng pamilya Duterte sa kaban ng bayan, madami. Hindi kasi wallet ang dinudukot dyan, kundi kaban ng bayan. So sabi pa dito, palagi ka bang nasa labas? Di ako magtataka kung palagi kang nasa loob ng bahay mo. Pero hindi yan tutumakaban kasi nga talagang talamak ang druga doon po sa Davao City. Marami rin pong namamatay doon at meron pong nadudukot ang mga kabayan. So yung ipinakalat po ni Catastrophe, yun po ay fake news. Meron pong mga krimen nangyayari dyan sa Davao, as in marami mga kabayan. So yan po yung sinakyan. Yan na po yung sinakyan mga kabayan ni sino bang nag-post noon? Na kung saan I think si Crisette Loreto Cho yata nag-post noon. Kasi ang sabi niya mga kabayan, ito nga si Crisette nga, sabi niya, "Meow, congratulations sa Davao City PNP despite being attacked by this government." Sabi dito sa Manila Bulletin daw, Davao City was declared as the second safest city in Southeast Asia and the non-bio Southeast Asia. So, ayun daw, naposin po ng Manila Bulletin mga kabayan. Di ba Manila Bulletin, si Crisette, isa po siya yung nagpo-post niya ng mga article. Di ba? So, makes sense. Ito siguro ay kanilang fabricated lang po na balita mga kabayan. Kasi nga si Crisette, isa rin po siya gumagawa po ng article dyan sa Manila Bulletin. Di ba naalala natin yung Manila Bulletin? Yung kung saan nasangkot ngayon si Art Samaniego, ang kanila pong IT head, kung saan ipinangalanan dito ng hacker na yun daw si Art mga kabayan, yun nagbibigay sa kanila ng mandato para daw mang-hack ng mga government platform o yung mga social media page ng ating gobyerno mga kabayan. Si Art Samaniego ng Manila Bulletin. So ito po yung nirepost po ni Crisette, syempre, magiging yan makabayan, parang walang kwenta kasi yan Bakit? Kasi nga, maging self-serving kasi yan. Kasi si Crisette po ay isa rin po dyan sa nagpo-post po ng mga article dyan po sa Manila Bulletin. So para sa akin, parang hindi totoo makabayan. Hindi totoo talaga na safest place ang Davao City sa Southeast Asia makabayan. Okay? So ipakita ko rin po sa inyo. Ito pong balita na kung saan actually nagkagulo ngayon yung mga DBS kasi nga dahil po dito kay Banat Bay makabayan. Kasi Banat Bay talagang mapagmataas kasi ang kanyang mga kasamahan po ng mga vlogger, nilalait niya makabayan. Tinitira nila ngayon ang kanyang mga kalyado, mga kasama po ng mga vloggers, si BMR, si Bisdak, or yung mga supposed to be sponsored po, papunta doon sa Hong Kong para po sila mag-trip makabayan at dadalo po doon sa mga rally doon. Pero hindi sila natuloy dito? Kasi nga si Banat Bay kasi ang kanilang head. Si Banat Bay hindi kasi yan makakalis po ng bansa natin kasi meron siyang kaso makabayan. Ngayon, nilalait niya ang kanyang kasama po ng mga vlogger. Itong si Bakulao, ito pong si Jay Guevara makabayan, siya yung ginawa ngayon na attack dog ni Banat Bay. Kasi nga tinira na po ni Jay Guevara ang kanyang kasamahan po ng mga vlogger. Nagkaunsihan sila sa pera makabayan. Nagka-problema sa ito dahil po sa pera. So ito mga mukhang pera talaga ito, mga DBS Dahil lang sa pera makabayan, makaganyan sila, gonggong talaga So ipakita ko sa inyo, ito pong vlog po ni Mima Alicia makabayan. Kasi nga talagang pinulbos niya dito, tinira niya dito, ito pong si Banat Bay, pati po itong si Jay Guevara. For more details, let's watch this. Itong si Bugaw, itong si Banat Bay, at yung scammer na si Jay Guevara, ang sarap pag-umpugin ng mga putang inang yan. Alam nyo kung bakit? Wala akong pakialam guys sa Bisdaqueros. Wala naman akong kaibigan sa mga yan dahil unang-una tinitira nila sa President Marcos, di ba? Wala akong pakialam sa mga hayop na yan. Wala din akong pakialam sa Banateros. Wala din akong pakialam sa grupo nila Mahar
Maharlika. Pero ito lang yung kinaiinisan ko kasi bilang isang tao na lang although magkakaiba kami ng mga political opinion ng mga hayop na yan, ito yung pinakaayaw ko na ginawa ni Banatbay. Mahilig kang mangmaliit, mahilig kang mangminus ng kapwa mo Filipino dahil nga bukod tangi kang naiba kang hayop ka. Dahil nga sa tingin mo, mataas ka na. Alam mo, hindi pwede yung ginagawa mo. Tama nga yung sinabi ni Mike Abe, no? Tama yung sinabi ni Mike Abe, kayo ang sisira dito sa credibility ng SMNA. Sira na nga yung credibility ng SMNA. Dadagdagan nyo pa. Pinagalitan ka na ni Admar. Pinagalitan ka na ni Admar. Malaki yung kinikita mo, hayop ka sa SMNI. Malaki yung kinikita mo, buwa ka ng inang shit ka, Banatbay. Tapos hindi ka makontento na ngayon yung mga didilis vlogger na iba ay binigyan, inesponsoran ni Pastor Apollo Kibuloy na pumunta sa Hong Kong, galit na galit ka. Tapos ginawa mong attack dog si Jay Guevara, naiinggit kasi walang passport. 'Di ba? Alam nyo guys, wala naman talaga akong pakialam kasi nakarating lang to sa akin balitang to. Well, tuwang-tuwang nga ako kasi nag-aaway yung mga didiles vlogger ngayon, di ba? Nakikita nyo na hindi talaga sila united. Ang akin lang dito, hindi naman din ata tama yung ginagawa mo sa ibang mga vloggers na pagmamaliit. Although kahit hindi ko yan, hindi kami align ng paniniwala kung maka-Duterte man yung hayop na yan. Pero nandito pa rin sa akin, sa puso ko, yung pagiging makatao. Hindi tama yung ginagawa mo, miniminus mo, minamaliit mo, parang ganito lang yung tingin mo sa mga vlogger na, nagko-content, nagtatanggol dito sa puon ninyo na si Digong. Alam mo, para-paras na nga, konti na nga lang kayo, nag-aaway-aaway pa kayo, pinagalitan ka na. Ilang beses ka nang pinagalitan ni Admar. Sabi pa nga ni Admar, ipapatanggal niya tawag dito, pagiging endorser mo sa Waxis kung mag-aaway-away pa kayo. Hindi ka nakinig. According yan sa aking inner source, wala akong connection sa inyo, mga hayop kayo. Pero meron lang nag-splok sa akin. Ikaw, Jay Guevara, iniingay mo na si BMR scammer. Hindi ko kilala yung BMR na yan. Basta kasi may post si Bugaw eh. Ano yung sabi ni Bugaw? Tanong lang mga banateros. Kunwari, libre na papunta mo sa isang lugar, halimbawa sa Hong Kong, tapos nanghihingi ka pa sa mga subscriber mo para sa pamasahe mo, okay lang ba sa inyo yon? Kasi guys, may mga vlogger na inesponsoran ni Apollo Kibuloy papunta doon sa Hong Kong. Which is, kasama na nga dito yung grupo ng Bisdakeros. Hindi ko alam kung sino pa yung iba grupo ni Maharlika ng mga malilit na vlogger. Kasama po sa mga napiling papuntang Hong Kong. Ang problema dito, mayroong inggit. Wala akong pakialam sa mga hindi ko nga sinusuportahan si Kibuloy, hindi ko din sinusuportahan si Digong. Ang problema kasi dito guys, sineset aside ko yung political issue sa ginagawang pangmiminos, pangmamaliit ni Banatbay sa mga kapwa niya vlogger. Kasi kung nagawa niyang maliitin yung mga vlogger na yun, ginawa niya na din sa amin yan before, kaya nga galit ako. Nagagalit ka na itong si BMR ay hihingi ng pondo para sa trip nila papunta ng Hong Kong, yung kasama mo, scammer yan. Yan si Jay Guevara, scammer yan. Pati yung kapatid mo, nagbebenta ng bulok na kotse. Kaya sa totoo lang guys, tawang-tawa ako, no? Totoo nga, galit ang magnanakaw sa kapwa niya magnanakaw. Mantakin mo, magagalit ka, tinatawag mong scammer, ang kapwa ninyo vlogger. Di ba, konti na nga lang kayo, hindi pa kayo nagkakasundo, mga buwa ka ng inang shit kayo. Alam niyo, ito yung nakakatawa, no guys, buti pa sa amin, si Taquero, si Mike Cervera, sino pa? Si Mark Ramos, madami pa, si Chris Ulo, si Jake Magnus, Batang Manila Toits. Kahit hindi kami magkaka-close niyan, never kaming nag-away. Never kaming nag-away ng mga yan. Kayo, konti na nga lang kayo, nag-aaway-away pa kayo. Malaki yung kinikita mo sa SMNI. At si Pastor Kibuloy yung nagpondo sa mga vlogger papunta ng Hong Kong. Bakit ka nagagalit? Ha? Bakit ka nagagalit? Dahil ba mayroon kang hinihingi na hindi ka napagbigyan ni Kibuloy? Tapos ngayon, binabalik mo kay Mike Abe na itong si Mike Abe humingi ng 10 milyon, hindi napagbigyan, kaya bumaliktad. Ikaw din naman, ganun ka din naman, di ba? Kaya nga yung mga vlogger lang tinitira mo ngayon kasi nga nakakapag-benefits ka pa kay Kibuloy. Ano, kala nyo hindi ko alam? Malakas yung source ko dyan sa loob ninyo. 'Di ba? Isa pa, totoo ba na kinakawawa mo yung mga malilit na vlogger katulad ng
ng Sercop na yun. Hindi ko alam, hindi ko kilala yung hayop na yun. Tapos, yung PLPL na si pambansang lugaw, loyalista, kinakawawa nyo daw yun. Kilala ko yun noon, pero hindi kami close on. Pero narinig ko na binabanatan nyo din daw yun, yung mga hayop na yun. Wala naman sa akin problema kung magbanatan kayo eh. Ang problema kasi dito, hindi tama yung ginagawa mo. Kasi miniminus mo yung mga vlogger na yan. Although sabi na natin mga maliliit yan, pero hindi tama yung ginagawa mong pangmamaliit. Tama ba yun na nagtatrabaho ka sa SMNI pero nakafocus ka sa pagbabanat sa mga bisdakeros? Tama ba yun na nagtatrabaho ka sa SMNI pero ang focus mo iba yung issue? Gago ka pala eh. Diba tapos ngayon ginagawa mong attack dog, yung si Jay Guevara, na isa din namang scammer yan. Tapos guys, may nagsumbong sa akin. Nung pinatawag sila doon sa Kingdom of Jesus Christ, 'di ba? Nandoon lahat ng mga vlogger ni Kibuloy at ni Duterte. Alam ko 'yan eh, alam ko 'yan, matagal na. Ang nangyari ganito, pinaalis ni Banat Bay yung mga bisdakero sa lamesa nila. Bakit mo naman pinaalis? Buwa ka ng inang shit ka, pares lang naman kayo mga endorsers ng Waxis. Tangina tong mga hayop na to. Kala ko nga yung Waxis kay Banat ba yan eh. Kay Kibuloy pala yung Waxis na yan. Sabi nila masarap daw. Di wow. Yan, natikman nyo ba yung lasa ng isang criminal offender na burger? Anyway, wala akong pakialam dyan. As long as may nabibigyan na trabaho kay goods. Pero yung punto kasi dito, grabe magmaliit niyang si Bugaw. Mantakin nyo may lamesa nakiupo lang yung parte ng bisdakeros. Ang ginawa niya, pinalayas niya. Ay hindi, mga maliliit kayo, dito kami, yan yung sabi ni Bugaw. Yung matinulang daw dyan sa kanila, si Oli. Yan si Oli naman, matino kasi nga kipi yung ulo. Diba? Nagigigil ako sa mga hayop na yan. Alam nyo, wala akong kinakampihan guys, tinitira ko yung bisdakeros, tinitira ko din sila Banat Bay. Ang problema kasi dito, si Banat Bay bobo. Diba? Konti na nga lang kayo, nag-aaway-aaway pa kayo. At ano yung kinagagalit mo? Na in the first place, sponsor naman ni Kibuloy yun sa mga vloggers ninyo na pumunta ng Hong Kong. Diba nakakagigil. Inggit lang yan si Jay Guevara kasi walang passport yan. Alam nyo, natutuwa ko sa nangyayari ngayon, Sinasabi nila na wala na daw ang unity team kasi dahil kay President Marcos. Tingnan nyo, kaya nasisira si President Marcos dahil din sa inyo. Alam nyo kung bakit? Nandyan si Sara eh. Si Sara yung namamalakad, di umano sa inyo. Magulo si Sara, ganun din kayo, magulo din kayo. Kaya tama lang na umalis si Sara Duterte sa ni PBBM kasi magulo. Tingnan nyo guys, yung grupo nila, ang gulo-gulo din. Di ba puro lang pera? Nakakahiya ka, Jay Guevara, scammer ka, tapos ngayon sasabihin mo, may nanghihingi ng pa-Gcash. Kayo nga, may mga Gcash account kayo sa mga ninyo sa mga content ninyo, nagpapa-Gcash kayo. Hindi ba kayo nahiya? Nakakahiya, naglalagay kayo ng Gcash. Mga kababayan, nandito po yung Gcash account natin, subscribe nyo kami. Kung gusto nyo magpadala, dito na lang, wag na lang sa mga sticker. Diba galit talaga yung magnanakaw sa kapwa magnanakaw. Nakatawa to mga DDS makabay, no? Kakarampot na nga lang sila, nag-away-away pa dahil lang sa pera eh. Dahil nagsilusan eh. Ito kasi si Banat Bay, hindi kasi makain-kain ng kanyang ugali makabayan. So doon po sa mga vlogger na dyan sa kabilang kampo, kung may plano kayo na makipag-collab, makipag-grupuhan dito kay Banat Bay, kawawa kayo. Kasi walang kwenta at gago po ang inyong magiging head. Yan po si Banat Bay makabayan. So tama po yung sinabi po ni Mima. May narinig kasi ako dyan makabayan na ito daw ang head nila na mga banateros, head daw dito na ibang mga vlogger po sa kabilang kampo ay si BP Sara. Kasi ang nalaman lang po natin dito, no, at lagi nating narinig na ang head daw, isa rin po sa mga nagpo-fans po ng mga vlogger nila, siyempre isa rin po, siyempre si Kibuloy. Pero meron rin pong part dyan, ito pong si Sara makabayan. Kasi yan kasi ay preparasyon nila para po sa darating po na eleksyon year 2028. Kaya meron na pong mga grupo, meron na pong mga vlogger, ito pong si BP Sara makabayan. Okay? So anyways, i-share na po natin, nandyan po si Flora Figo Mapak, kay Jito Cervantes TV, hi to Antonio Payos, nandiyan rin po si Rebaya Edith from Hong Kong, hi to Idoy Chokde, Sarah Bartman Vlog, Clay Guillermo, Jovi Montero, Los Romero, nandiyan rin po si Jelen Quezon, hi to Lerma Sondita from California, USA. I-shoutout po natin si Jen Mirafuentes, Joseph Magalion, Joselisa Moises from Singapore. Hi to Jess Tobtob from Calamba, Laguna. I-shoutout natin si Lev Rihim, Zoe Mayael,
Maya Elhem at Robbie Him, greetings from Rodolfo Rabor. I-shout out rin po natin si Tommy, si Greg, si Stian, Kim, si William, si Dagny, Teresa na nandyan sa Norway. Greetings from Eva Atienza na nandyan sa Dubai. Hi to Munez Morromeo, Evelyn Garcia, Carmelita Salem, nandyan po si Ashen, Jesse Joy, Gondran from Sharjah, UAE. Kasama rin po natin si Ma'am Ronelyn Lamsen from New Zealand. Actually, si Ma'am Ronelyn Makabayan, siya po yung organizer ng Marcos Caravan sa Wellington, New Zealand. At saka shoutout daw sa kanyang husband na si Elmer Castellano. I-shoutout rin po natin si Teresita Simon, San Francisco, California, Alicia Lick, Shemezo Elvi, Otelo Lim Diesto. Nandiyan rin po si Robin Basinga Salindong, Caroline Campos, Junits Jax. Nandiyan rin po si Helen Martinez, Ivy B. Alonso, Victor Robin, Rosalie Cartera, Luciana Nelly, Solid Loyalista. Nandiyan po si Mudra Kels, Gloria Kobayashi, si Paulid Cornfield, Everdina Doctor, hi to Tessie Puyaon. Nandiyan po si Marlene Sally, Mila Ruth Lacanienta, and hi to Maria Corazon Ortega. Okay, so any comments, suggestion, reaction sa ating mga topics ng araw, please feel free to comment dyan sa baba at babasahin yan mamaya ni Sir Ivan. Okay? So anyways, yan pong ating mga nakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Makapangyarihang Diyos, maraming salamat po sa biyaya ng aming pagpapagal. Naway manatili kaming tapat sa aming mga hanap buhay sapagkat alam naming galit ka sa madayang timbangan. Huwag mo pong pahintulutan na dahil sa kagipitan, matukso kaming tumaliwas sa inyong kalooban. Sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo, Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.